Kwento ng isang OFW. Isang OFW ang nagngangalang Junie. Matagal na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya niya sa Pilipinas. Tuwing nagpapadala siya ng pera, kasama rin ang mga sulat at larawan para sa mga anak niya. Ipinagmamalaki ni Junie ang mga sakripisyong ginagawa niya para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Bawat pag-uwi niya sa Pilipinas ay isa ring pagkakataon na makasama ang kanyang mga mahal sa buhay at magbahagi ng mga kwento mula sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Isa sa mga pinakamalungkot na bahagi ng buhay ni Junie ay ang pagkawala ng mga espesyal na okasyon at mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng kanyang pamilya habang siya'y malayo. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang lumalaban para sa magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang beses, naranasan niyang magkasakit sa ibang bansa at doon niya naramdaman ang hirap ng pagiging malayo sa pamilya. Sa kabutihang palad, naka-recover siya at mas pinag-iba yung lakas sa kanyang trabaho. Ang kwento ni Junie ay patunay ng tapang at determinasyon ng mga OFW na nagsasakripisyo para sa mga minamahal sa Pilipinas. Habang nagtatagal si Junie sa ibang bansa, unti-unti niyang napagtanto ang halaga ng pagkakaroon ng komunidad ng mga kapwa OFW. Sila ay nagtutulungan at nagbibigayan ng suporta para maibsan ang pangungulila sa pamilya at may bahagi ang mga karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mga pagtitipon at mga online na grupo, nahanap ni Junie ang mga taong nakakaintindi sa kanyang mga pinagdadaanan. Sa mga pagkakataong makakauwi si Junie sa Pilipinas, masasaksihan niya ang mga pagbabago sa kanyang pamilya at sa bansa. May mga pagkakataon na naiisip niyang magpatuloy na maging OFW para sa mas magandang kinabukasan, ngunit may mga pagkakataon din na namimiss niya ng husto ang Pilipinas at nagnanais na magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabuuan, ang kwento ni Junie ay nagpapakita ng pagiging matatag at mapagkalinga ng mga OFW sa kabila ng mga pagsubok sa ibang bansa. Ang kanilang dedikasyon at pagsisikap ay nagbibigay inspirasyon sa marami, at nagpapalakas ng diwa ng pagkakaisa sa kabila ng distansya. Habang lumilipas ang mga taon, naging mas malapit na sa pagre-retiro si Junie. Sa kabila ng hirap at pagod na dala ng pagiging OFW, natutunan niyang mag-ipon at mamuhay ng maayos para sa kanyang kinabukasan. Dahil sa mga sakripisyong ginawa niya, nakapagpatayo siya ng maliit na negosyo sa Pilipinas na magiging hanap buhay niya pagkatapos ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ngayong malapit na siyang bumalik ng Pilipinas para sa huling pagkakataon, masasabi ni Junie na ang kanyang pagiging OFW ay isang malaking bahagi ng kanyang buhay na naghubog sa kanya bilang mas matatag at mas mapanagot na indibidwal. Ang mga aral, karanasan, at mga bagong kaibigan na natagpuan niya sa ibang bansa ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, mapapansin natin na ang buhay ng isang OFW ay puno ng mga pagsubok at tagumpay, ngunit sa huli, ang pamilya at ang pagmamahal para rito ang nagbibigay kahulugan sa kanilang mga pagpapakasakit. Si Junie, tulad ng maraming OFW, ay isang bayani sa sariling paraan, na nag-aambag ng malaking bahagi sa ekonomiya ng bansa habang nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay.